Nagsimula ang bardagulan ng magbago ang ihip ng hangin sa mundo dahil sa awakening. Sa isang frozen wasteland na sobrang lamig pa sa reply ng crush mo, nagtipon ang mga malalakas. Target nila ang Death Den, ang top-tier S-rank dungeon na bahay ng isang ancient entity. Ang dungeon na ito, nakauna-unahang lumitaw sa Planet Azure, ay dekada nang walang makatalo. Gate kept malala. Ang entrance nito ay puno ng kalansay ng mga master na naging fertilizer na lang dahil sa hirap. Pero today is the day. Isang warrior na nagngangalang Suming ang naglakas loob na solohin ang Death Den. After ng matinding bakbakan, Victory Royale ang lolo nyo. Napatay niya ang god-tier monster ng dungeon. Pero sa exit, imbes na confetti at fans club, iba ang nag-aabang sa kanya. Naambush ang person ng mga dati niyang katropa. Pinalibutan siya at halatang hindi good vibes ang sadya. Nang aasar pa yung isa, sabi ba naman kay Suming, wag na pumalag at ibigay na ang divine artifact na nakuha niya. Isa pang epal ang nagdictate ng kanyang kapalaran, sarcastic na tinawag siyang hero of humanity sabay offer ng mabilis na deads pag sumuko siya. Si Suming naman, na nag-overload na sa energy, na-gets agad ang galawan nila. Na-realize niyang ginawa lang siyang tagabuhat para nakawin ang powerful artifact pagtapos niya maghirap. Napaisip tuloy siya kung ito ba talaga ang plano simula pa lang. Na-scam siya mga bes. Mula sa crowd ng mga trader, isang blondie na nagngangalang Jiang Tang. Ang umeksena, humugot ng espada na may pa-effect na blue lightning, hinarap niya ang former bestie niya, dinedemand ang artifact habang ginagamit ang friendship card para utuin si Suming na bubuhayin daw siya kapalit nito. With a smirk, nagyabang si Jiang Tang na wawasakin niya ang natitirang lakas ni Suming. Hawak ang kanyang nag-aapoy na pulang espada, sinisi ni Suming ang sarili sa pagiging bulag. Tinuring niyang mga kapatid ang mga lokong ito since bata pa sila. Kasangga sa laban 4 years, yun pala mga ahas na waiting lang tumuklaw. Punong-puno ng pait ng betrayal, nag-decide siyang hindi siya papayag na ma-dog show lang. Tinaas niya ang weapon niya, sabay pakawala ng sabog ng red and purple energy mula sa artifact, boom, explosion. Nakatayo ng matapang, si Suming. Hinamon ang mga plastic niyang tropa. Kung gusto daw nila ang Ring of Dao, Defiance, edi kunin nila. Pero duda siyang may ibubuga sila laban sa kanya. Natulala ang mga ex-friends niya sa tindi ng energy na nilabas niya. Shook sila Isa sa mga alipores ni Jiang Tang ang nainip, sabi ba naman, tapusin na natin to, now na. Si Jiang Tang naman, nag-warning, chill lang kayo, delikado yan habang hawak ang artifact. Habang nagkakatinginan, may biglang bumaba mula sa langit na tumatawag sa pangalan ni Suming. Napatingala siya at nagulat nang makita ang pink-haired na si Xiaoman na lumilipad palapit. Niyakap siya nito ng mahigpit, nag-explain na narinig daw niya na may nagpaplano ng masama laban sa kanya kaya sumugod siya dahil nag-worry siya masyado. Pinakalma siya ni Suming. Sabi niya, don't worry babe, sisiyo lang mga ito sa akin. Pero deep inside, nagtataka siya kung paano siya na-locate ng mga kalaban ng ganun ka-accurate. Habang nag-iisip siya, ngumisi ng makahulugan si Jiang Tang. Alam na this. Sa moment na yon, naramdaman ni Suming ang matinding sakit sa likod niya. Sinaksak siya ni Xiaoman. Bulong ni Ante, siya pala ang nag-leak ng location niya. Shocked to the bone si Suming habang nakatitig sa kanya at sa pulang magic circle sa kamay nito. Hindi ma-process ng utak niya kung bakit siya pa mismo ang gagawa nito. Top 10 Anime Betrayals Malala. Sa kabilang side, sumigaw si Jiang Tang ng victory. Kumpleto na daw ang catalyst. Agad niyang inutos ang activation ng imprisonment formation. Trap card activated. Instant na lumitaw ang higanteng pulang sigil sa langit sa tapat ni Suming, at nakulong na nga ang ating bida. OMG! Bigla na lang may sumabog na glowing red chains mula sa sugat niya, parang ahas na pumulupot sa katawan at sinakal ang energy niya. Shocked si Asel. Namukhaan niya agad ang curse mark tatakto ng trader na si Ren Xiaoman. Realization hits hard. Matagal na pala siyang pinaplano i-backstab ng ahas na to, grabe ang scam. Eto na ang filinggero. Lumapit si Jiang Tang at walang hiyang inakbayan si Xian sa harap mismo ni MC. Todo flex pa ang loko. Specially made daw ang formation na yan para mablock ang powers ni Suming. Huli ka Balbon. Walang kawala. Blocked ang channeling, goodbye powers na ba? At eto na ang bomb drop.
Buong pagmamalaking sinabi ni Xia na kay Jungtang lang ang loyalty niya ever since. Sakit nun, bro. Cold-blooded talaga. Sinabi niyang tool lang si Suming. Kailangan lang nila ang rare 9-star talent niya para makuha ang divine artifact. User-friendly ang peg. Wasak na wasak ang puso at pagkatao ni Suming. Grabe ang betrayal. Bumagsak siya sa lupa, at isang napakalakas na sigaw ng galit at pighati ang pinakawalan niya. Damang-dama ang sakit. Di pa nakontento. Dahil gapos na si Suming, inutos na ni Jungtang na tapusin na siya at kunin ang artifact. Sugod mga abangers. Ready to kill na sila, pero wait. Biglang yumanig at sumabog ang lupa. Anong nangyayari? Isang dambuhalang kamay ng kalansay ang bumulaga mula sa ilalim. Sinundan pa ng isang army ng skeletal warriors. Hinarang nila ang mga kalaban para protektahan si Suming. The rescue has arrived. Napatulala si Suming. Sino ba tong savior na biglang dumating? Bumaba ang isang misteryosong babae na may light purple hair at naka-hooded cloak. Ganda ng entrance. Kilala niya to, si Jiao, ang astig na necromancer. Pumwesto siya sa gitna bitbit ang kanyang powerful staff. Sinigawan niya si Suming na wag susuko. Desidido siyang pigilan ang mga villain sa pagkuha ng artifact. Laban lang, pero tinawanan lang siya ni Jungtang. As if naman daw may magagawa siya. Ninaliit lang siya at sinabing dadagdag lang siya sa mga bangkay ngayon. Yabang levels over 9,000. Sa dami daw ng masters na kakampi niya, kahit emperor pa ang dumating, wale na si Suming. Bakbakan na. Nagpang-abot ang mga tauhan niya at ang undead army ni Jiao. High blood na si Jungtang. Sumugod siya diretso kay Jiao, at sinabing lahat ng haharang ay deads. Habang busy sa pakikipaglaban si Jiao, may sumigaw na mag-ingat daw sa likod, pero scam lang pala yun. Distraction lang ang warning. Paglingon niya, huli na ang lahat nasa harap na niya si Jungtang. Ibinagsak ni Jungtang ang lightning weapon niya papunta sa kanya. Ang kapal ng mukha, sinabihan pa ang classmate niya. Na wag daw personalin ang gagawin niya. Toxic, walang magawa si Suming kundi manood sa horror. Sinigaw niya ang pangalan ni Jiao habang tumatama ang atake. Down na si Jiao. Nakita ni Jungtang ang opening ito na ang chance niya. Sinabihan niya si Suming na mali ang priorities. Wag na daw mag-alala sa iba dahil siya na ang next na mamamatay. Walang pasabi. Ibinaon niya ang glowing blue blade diretso sa dibdib ni Suming, critical hit. Bumulong pa ang demonyo, bigay na lang daw ang artifact baka sakaling ispare niya pa ang pathetic na buhay ni Suming, asa ka pa. Pero akala niya susuko na lang. May huling alas pa si Suming. Kahit sumusuka na ng dugo, hinawakan niya ang magical chains. Tinitigan niya ang mga traitor ng may purong puot. Tinawag niya silang mga halimaw. At biglang, may nakakatakot na red and black energy ang namuo sa loob niya. Bahala na kung madeds. Sa desperasyon, pinakawala ni Suming ang isang self-destructive ability. God Tier Technique, Annihilation Burst. Sa sabog na to, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Napilitang umatras sa takot sina Jungtang at Ren Xiaoman, pagkatapos ng chaos. Biglang tumahimik ang battlefield. Agaw buhay na si Suming. Inabot niya ang kamay niya at binulong ang pangalan ni Jiao. Gumapang siya papunta sa tabi nito. Yakap ang sugatan niyang katawan, puno ng pagsisisi niyang tinanong kung bakit siya pumunta gayong lagi naman siyang failure. Pero si Jiao, kalmado lang. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hinawakan niya ang mukha ni Suming. Sabi niya, kung ito na ang katapusan, mas mabuti pang mamatay sila ng magkasama. Habang nauubos ang buhay niya, nakaramdam ng huling surge ng lakas si Suming. Nagmaterialize ang kanyang espada at madiin itong bumaon sa lupa sa harapan niya. Legend hanggang dulo. Ito na ang simula ng kanyang ultimate revenge tour. Yakap ng mahigpit ang lifeless body ni Ji, si Suming, ang legendary God Slayer, ay bumitaw ng isang sumpa na yumanig sa langit at lupa. Isinigaw niya sa hangin, kapag siya'y na-reincarnate. Humanda kayo Ren Xiaoman at Jiang Tang. Dudurugin niya kayo hanggang sa maging alikabok. Ang mga trader naman sa malayo. Ayun, shook at nagtataka kung anong drama ito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jiang Tang. Gets na niya ang insane na balak ni Suming. OMG, balak niyang itakas ang divine artifact diretso sa impyerno kasama niya.
Hihilahin niya ito papunta sa Death Den Abyss para never as in never nila itong mapakinabangan, gatekeep malala. Huling hirit ni Su Ming. Kung gusto nyo ang artifact na to, habulin nyo ko sa kabilang buhay, mga weak. Sabay talon sa bangin habang yakap si Giao. Diretso sa chaotic energy na parang nag-skydive walang parachute, sa kanyang kamay, ang Ring of Dao, ay biglang nagliwanag ng nakakabulag na golden light. Parang may divine intervention. Nag-fade to white ang buong mundo. Bumagsak ang kamay ni Su Ming, game over na ba? Pero teka lang. Nagising ang diwa niya, at hindi siya nasa abyss. Nakatitig siya sa maaliwalas na blue sky at sa isang pamilyar na school building, nostalgia hits. Litong-lito ang lolo nyo. Lalo pang naguluhan nang may marinig siyang boses sa microphone. Announcement pala para sa 127th Awakening Ceremony ng Xuanjing First Academy. Si Wong Chang, successful ang awakening. Pero, enchanter lang, lifestyle class na pang-support. Hindi pang bakbakan. Saklap, si Su Ming, na ngayon ay bumalik sa pagiging totoy. Nakatayo siya sa gitna ng mga high school students. Rinig niya ang tsismisan na malas daw ang school batch ngayon. Pero yung salitang awakening ceremony, doon siya tinamaan. Goosebumps malala, shock to the bone si Koya dahil na-realize niyang nag-time travel siya pabalik sa nakaraan. 18 years old ulit siya. Ito mismo ang araw ng kanyang awakening ceremony, reset button na pindot. Habang nakatulala sa gitna ng crowd, ang kanyang mga alaala ay bumalik ng naka 4K HD clarity. Tanda niya ang lahat. Namukaan niya si Wong Chang. Yung tropa niyang tinatawag na Fatty noon. Naalala niyang naging enchanter din si Fatty sa previous life niya. Confirmed. Hindi ito panaginip, Lods. Reality to. Para sure ball, sinubukan niyang hulaan kung sino ang mga susunod na tatawagin. Spoiler alert mode on. Sa pagkakatanda niya, si Lee Songyang magiging 2-star warrior, si Chen Yu magfe-fail, oucha, at si Song Li magiging battle mage. At boom! Ang mga kaganapan. Nangyari exactly as predicted. Nagparty si Lee Songyang sa tuwa bilang bagong warrior. Sumunod si Qian Yu na hagulgol ang inabot dahil sa disappointment, dahil failed ang awakening niya. Kawawa naman. Tapos ayun, si Song Li naging battle mage nga. Bullseye. Dahil tugmang-tugma ang lahat sa memorya niya, burado na ang duda ni Su Ming. Legit na to. Isang malademonyong ngisi ang gumuhit sa mukha niya. Tanggap na niya ang katotohanan, rebirth is real. Pero biglang nagbago ang aura niya. Napuno ng puot ang mata niya nang maalala ang katrayduran nila Jiang Tang at Ren Xiaoman, triggered si Koya. Ramdam niya na, ang second chance na to ay regalo ng langit. Ito na ang pagkakataon para baguhin ang nakaraan at maghiganti. Plot armor activated. Pero natigil ang emote niya nang biglang maggasp ang buong crowd. Hala! Sa stage, nandoon ang batang version ni Jiang Tang. At grabe, pinalibutan siya ng nakakasilaw na purple aura, lakas maka-main villain. Halos sumabog ang lalamunan ng announcer sa pag-announce na si Jiang Tang ay nakakuha ng rare hidden combat class. Ang Demon Puppet Warrior na may halimaw na 8-star innate attribute, sana all. Nagkagulo ang mga estudyante sa sobrang bilib. Trending topic agad. Sabi nila, Dasurv. Expected na daw yan sa young master ng prestigious Jiang family. Nepo baby supremacy ba? Habang naririnig to, nakatitig lang si Su Ming sa future enemy niya. Ang tingin niya, cold as ice pero nag-uuyam sa galit. At habang nagpapaka-hype beast ang announcer sa stage, sa gitna ng crowd, biglang may kumalabit sa balikat ng ating soon-to-be legendary genius na si Su Ming. Paglingon niya, shocked ang lolo nyo. Nasa harapan niya si Giao, fresh, at naka-school uniform pa. Sabi ni ate girl, kanina pa raw siya naghahanap. Pero nung nakita niyang tulala si Su Ming, napatanong tuloy siya, huy, anyari sa'yo? Overwhelmed ang puso ni MC, pero nag-compose agad ng sarili sabay banat ng congrats kahit wala pang nangyayari. Loading ang brain cells ni Giao, nagtataka kung para saan ang congratulations ni Kuya. Biglang nag-flashback sa utak ni Su Ming yung tragic moment na namatay si Giao sa mga bisig niya noon. Pero ngayon, isang genuine at napaka-gentle na ngiti ang gumuhit sa mukha ng ating bida. Sabi na lang niya,
Wala lang, gets mo rin yan mamaya, sabay pa mysterious effect. Ramdam ang relief sa bawat salita, sinabi niyang sobrang saya niyang makita itong buhay at humihinga ulit. Sakto namang tinawag ng announcer ang next student, si Giyaw, gulat si ate mo pero umakyat na sa stage with confidence. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa tinatawag na celestial stele. Isang ancient artifact na nagka-crack ng blue energy. Pagdikit ng daliri niya, boom! Sumabog ang massive power at binalot siya ng liwanag. Nanginginig ang boses ng announcer. Habang ina-announce na na-unlock ni Jiao ang hidden combat class na necromancer na may malupit na 7-star attribute. Nga ang lahat ng students. Panis ang mga laway nila sa sobrang gulat at inggit. Pero si Suming, chill lang na nakangiti, yung tipong I told you so ang aura. Alam na niya kasing mangyayari, at ngayon, spotlight na niya ang susunod. Tinawag na ang pangalan ni Suming. Habang naglalakad papuntang stage, nag-good luck pa si crush na Jiao. Pero ang mga chismosong classmates, puro nega vibes ang bulungan. Imposible daw magkaroon ng isa pang hidden class, lalo na sa isang orphan na katulad ni Suming. Haters gonna hate. Teka, pause muna tayo para sa kaunting world building context. Welcome sa Planet Azure ng Dragon Nation, kung saan ang batas ay hawak ng mga powerful awakened. Ilang dekada na ang nakalipas mula noong mangyari ang historic Advent of Awakening. Since then, required ang bawat bagets pagtuntong ng 18 na sumabak sa ceremony para maging ganap na awakened. Iba ang level ng mga ito. Kayang i-bend ang reality at sureball na ang yaman at kasikatan. Pero teka, scam kung walang catch. May matinding presyo ang kapangyarihan. Kailangan nilang harapin ang endless challenges, makipagbugbuggan sa mga vicious beasts, at pasukin ang mga nakakakilabot na dungeons. Balik tayo kay Suming habang papalapit siya sa Celestial Stele. Nag-senti mode muna ang bida natin at inalala ang kanyang past life. Bilang orphan, puro scholarship at stipend lang ang bumubuhay sa kanya noon, hirap maging purita. Pero nung first awakening ceremony niya, naging favorite siya ni Lord. Bumaba ang isang magnificent phenomenon. 9-star innate attribute plus legendary class na God Slayer, iba rin. Ngayon, standing strong sa stage sa kanyang second life. Determinado siyang ibahin ang takbo ng tadhana. Walang mamamatay this time. Inabot niya ang kamay sa artifact, nangangakong ipapamukha sa lahat kung sino ba talaga siya. Pagdikit ng palad, boom! Sumabog ang purple at pink energy na nagbigay ng spectacular light show sa kalangitan. Natulala ang announcer, hindi makapaniwala sa nakikita. Sign na ba ito ng pagbabalik ng isang genius na may 9-star attribute, o baka mas mataas pa? Pati si Giyaw at mga classmates, napajaw drop sa sobrang shock. Ready na si Suming maramdaman ang familiar na power ng runes mula sa original awakening niya. Pero teka, bakit parang may mali? May iba sa pakiramdam. Isang glowing blue sigil ang lumabas sa dibdib niya. At mula dun, nagmaterialize ang divine artifact na kasama niyang namatay, ang Ring of Tao Defiance. Kahit si Suming, napamura sa gulat at hindi makapaniwala. Na-realize niyang nag-time travel din pala ang ring kasama niya pabalik sa nakaraan. At bago pa siya makamove on, isa na namang unexpected event ang gumimbal sa lahat. Biglang may gumapang na kakaibang kuryente sa katawan niya, tapos, boom! Lumabas ang legendary holographic screen. Nag-notif agad ang system. Successful daw ang binding ng Ultimate God Slayer class system sa kanya. May pa-announcement pa na successful ang awakening, at may brand new class na inassign sa kanya. Pero teka lang, hindi ito yung dati niyang class. Ang binigay sa kanya ay isang bagay na mas malupit pa sa inaasahan. Ang mythic class na Sword God. Natulala na lang si Suming. Loading ang utak niya kung totoo ba tong mythic class at ang overpowered na title na nakuha niya. Biglang sumabog ang napakatinding pulang enerhiya. Galing mismo sa awakening ni Suming na nagpatahimik sa buong sambayanan. Nga silang lahat, pati yung announcer, shook to the bones. Napapaisip kung anong klaseng halimaw na class ang kayang gumawa ng ganong eksena. Nagkagulo na ang mga marites sa crowd. Sabi nung isa, baka non-combat class lang daw. Edi lagot na si Suming yan. Pero umalma agad si Jungtang at sinabing, imposibleng lifestyle class lang yan dahil sa tindi ng vision na nakikita nila. Habang nanonood, tumutulo na ang pawis niya.
Sobrang bigat ng pressure mula kay Suming, para siyang na-statue sa kinalalagyan. Pero si Suming, chill lang na nakatayo sa gitna ng bagyo ng enerhiya. Focus siya sa pagbasa ng info sa golden panel sa harap niya. Confirm na confirm. Sword God ang class niya, ibang-iba sa Godslayer class niya nung past life. Pinindot niya ang interface para sa identification scan. Verified, Suming, legit yarn. At boom, lumabas na ang bago niyang status. Class, Sword God, plus, meron pa siyang golden talent, na tinatawag na Universal Ascension. Kaya nitong i-level up o i-evolve ang kahit ano, grabe na to. Natulala si Suming sa nabasa niya. Na-realize niyang mas mataas pa ang golden talent kesa sa legendary 9-star class niya dati, upgrade malala. Napangisi ang lolo nyo. Alam na this, siguradong mas malakas pa to sa God's class. Excited siyang makita ang abilities niya kaya binuksan agad ang skill interface. Pero biglang napawi ang ngiti niya. Zero progress ang screen at may isang message lang, no abilities awakened. Ano daw? Nag-init agad ang ulo ni Suming. Hinablot niya ang panel. Sigaw niya sa isip, golden rank talent tapos walang skill. Scam ba to? Habang busy si Suming na ma-high blood, nagkakagulo na naman ang crowd. Taka sila bakit ang tagal, anyari na. Sa wakas, tumawag na ang announcer, tinatanong kung tapos na ba daw ang drama ng awakening niya. Masama pa rin ang tingin ni Suming sa interface na walang laman. Bad trip di siya makapaniwala. God tier class tapos walang skills. Feeling niya, tinitrip lang siya ng system. Biglang nagbago ang screen. Feedback received daw at itutuloy na ang guidance. Aba, nakinig. Isang bagong prompt ang nagturo sa kanya sa Ring of the Defiance na lumulutang sa harap niya. Nagtaka siya habang umiilaw ang singsing. Nag-announce ang system, Divine Artifact Identified. At sa moment na ma-identify ang singsing, nagliwanag ng todo ang panel at boom. Isang dambuhalang golden light ang bumuga mula kay Suming paakyat sa langit. Ang napakalakas na shockwave ay humagupit palabas. Pati yung announcer na principal pala ng academy, napakapit sa kinatatayuan. Sa taas ng celestial stele, isang higanteng multicolored star ang lumitaw na may number 10 sa gitna, rainbow light, mga lodi, nanlaki ang mata ng principal. Nauutal siya sa gulat dahil alam niya ang ibig sabihin yan. 10-star innate attribute. Dumagundong ang boses niya sa microphone. In-announce niyang na-awaken ni Suming ang 10-star hidden class. Ang Swordmaster. Grabe, nagwawala ang crowd. Shocked silang lahat sa heaven-defying talent na 10-star attribute pang top-notcher lang yan, bes. Tulala lang si Jong Tong, hindi makapaniwala. Habang may nag-comment na akala niya insane na ang 8-star awakening ni Jong Tong, yun pala may ibubuga pang maxed out 10-star attribute si Suming. Abot tenga naman ang ngiti ni Principal. Feeling niya nanalo sa loto dahil ito na ang golden era ng academy. Biruin mo, may mga hidden classes na may dumagdag pang Heaven's Chosen na naka-jackpot ng 10-star attribute. Inamin niyang medyo ang Swordmaster class at hindi top tier, pero dahil sa 10-star talent, limitless pa rin ang potential ni Suming. Bilang reward, galante si Principal. In-announce niyang personal siyang magreregalo ng full set ng cultivation items para sa ating bida. Pero syempre, hindi mawawala ang mga haters. Naglabasan na ang mga ampalaya at nagkalat ng bad vibes. Sayang daw ang talent. Kesyo trash tier daw ang Swordmaster at walang kwenta sa meta ngayon. Asterisk Jack of all trades times daw kasi pero times Master of non-asterisk. Hirap mag-focus sa physical at magic, kaya ending underpowered, na flop, class na nga. Textbook example pa ng kahinaan. Tawang-tawa naman. Ang ibang cloud chasers. Imagine, 10-star talent ka nga, pero napunta ka naman sa pinaka-lame na class. Sa clap, may ilang loyal fans na nagtanggol, basta raw masipag mag-grind, kayang-kayang buhatin ng Swordmaster ang damage dealing. At sa tindi ng talent ni Suming, chicken lang yan sa kanya. Pero shutdown, malala sila ng mga bashers. Doble daw ang pagod para sa kakarampot na results. Baka nga, beginner dungeon lang, di pa kayang i-clear. Sa ibabaw ng stage, rinig na rinig ni Suming ang mga trash talk nila.
Lumingon siya ng bahagya. At nagdilim ang paningin. Worthless. Palaha. Tingnan natin. Habang maingay ang mga marites, tumakbo palapit si Gi kay Suming. Todong ngiti siya sabay, congrats. Sa ating bida. Siyempre, smile back, naman si Suming. Sabi ni Gi, huwag pansinin ang mga Negatrons. Ang mahalaga, 10-star talent siya at legit na, beast mode, yun. Aminado siyang weak, ang class. Sa early game, pero sure siyang kayang-kayang i-carry, yan ng talent ni Suming. Binigyan siya ni Suming ng warm, smile, at nagpasalamat. Kalma lang siya, unbothered, sa mga sinasabi ng iba. Bumanat pa siya ng cryptic message, na mas gusto niyang minamaliit siya. Napakamot tuloy ng ulo si Gi sa mind games niya. Natigil ang moment, nila nang tawagin ng announcer ang susunod na challenger. Nagwala ang crowd para kay Ren Xiaoman, ang ultimate campus crush. Todo, cheer, naman ang simp, na si Jong Tong. Nag-comment si Gi sa kasikatan ng babae. Pero si Suming, dedma, at tahimik lang. Imbes na manood, tumalikod si Suming at nag-walk out na parang boss. Nataranta si Gi at tinawag siya, huy, di pa tapos ang event. Sagot ni Suming nang di lumilingon. Wala akong pake, napaka-cold. Habang naglalakad, bumaha ang trauma, mula sa kanyang past life. Naalala niya kung paano siya ginamit ni Ren Xiaoman, fake friend, na nga, traitor, na pumatay sa kanya ng walang hesitation. Tandang-tanda niya ang sumpa niya bago mamatay. Ngayong isekay na siya, oras na para sa sweet revenge. Naglakad-lakad si Suming sa siyudad. Same vibes, pa rin ang mundo, parang walang pinagbago sa memories niya. Pero alam niya sa sarili niya iba na ang ihip ng hangin ngayon. Bukod sa bago niyang class, chinek niya ang kanyang system UI, at boom, may hidden skill, na total concealment. Isang legendary skill, na kayang itago o i-edit, ang info ng gamit at stats niya. Parang cheat code, lang. Agad niyang na-recognize kung ano ito. Isa lang naman to sa 4 na cheat skills na nabulsa niya galing sa past life. Smug face yarn. Biglang nag-flashback si Koya muna alala niya ang legendary Ring of Dao Defiance. Umiilaw pa, for aesthetic. Shocked si Lodi. Nakatitig sa kamay. Di makapaniwalang nag-time travel din yung divine artifact kasama niya. Sana all may souvenir. Habang nagmo-moment siya sa singsing, biglang ding. Umeksena na naman ang system panel. Loading divine artifact daw ang ganap. Pagka-sync ng singsing, boom, new message alert. Ano na naman to, Shopee delivery. Legit nga, namana pala ni Suming ang ilang skills galing sa Old Gods class niya. Talk about pamana privilege. Napanganga ang person. Paano nangyari yon? Hackerman ba siya? May skills from past life kahit na bagong Sword God class na siya, dual class yarn, cheater talaga. Pop up ang status screen. Name, Suming. Level, 1. Stats, balanced. Mukhang basic pero delikado. At ang class niya? Hindi lang basta-basta, pangmalakasan, Mythic World Tier. Unique Sword God ang peg. Tapos may Universal Ascension talent pa, Lord, anak nyo ba to? Check nyo yung skills list, Godslayer's Blade, Total Concealment, Shadow Step, at Insightful Eye. Overpowered Starter Pack Amp. Dahil dyan, nag-activate ang big brain energy ni Suming. Oras na para magplano ng malupit. Naalala niya ang kasabihan ng mga matatanda, walang kasalanan ang tao, pero pag may dalang ginto, automatic target ng mga holdupper. Para iwas budol at dahil low level pa siya, kailangan muna mag-low key. Mahirap na ma-exploit ng mga abusado, kahit na sobrang kintab ng 10-star talent niya na. Imposibleng itago. Nag-decide siyang i-gatekeep muna ang true mythic class niyang Sword God, secret muna para bibo. Sabi niya sa sarili. This is it pansit. Hindi na siya papayag na maging tanga ulit sa second life na to. Alam na niya ang galawan. Yung beginner dungeon challenge. Dadating yan sa second day after ng awakening ceremony. Mark na sa kalendaryo niya. Sa dami ng baon niyang hacks at skills, sisiw lang kay Suming ang dungeon. Easy money too. Promise. Ang main goal, mag-speedrun sa pag-level up at humakot ng God tier gears bago pa makahalata ang iba. Kaya naman, target lock agad siya sa pinakakunat na boss ng dungeon,
Go big or go home ang atake. Pero teka lang, kailangan muna niya ng matinong sandata. Mahirap sumugod ng nakakamay lang. Samantala, sa isang sosyal na kwarto sa Palace Skyscraper, may nagaganap na rich kid drama. Magkasama ang ating mga villain na sina Jiang Tang at Ren Xian. Amoy connivance. Nang aasar pa si Ren Xiaoman, dinala daw siya agad sa ganung lugar after ng ceremony. Galawang breezy si Koya. Beast mode naman si Jiang Tang. Huwag mo ngang banggitin yan. Bad trip kasi naagaw ni Suming ang spotlight. Bitter yarn. Pero itong si Ren Xiaoman, iba ang takbo ng utak. May nilulutong maitim na plano ang ate nyo. Chill lang daw dapat. Kahit swordmaster lang si Suming, mataas daw ang awakening attribute nito. Potential investment daw. Kampante si ate girl na mapapakinabangan nila si Suming soon. Gagawin lang palang tool si Lodi, na curious tuloy si Jiang Tang. Anong ibig mong sabihin, Aber? Nag-smirk lang si Ren Xiaoman sabay pakita ng ebidensya sa phone niya. Resibo gaming. Pagtingin ni Jiang Tang, napawi ang pagka-bad trip. Napalitan ng shocked expression ang mukha niya. Dito na nilatag ni Ren Xian ang evil plan niya. Yung tingin niya, parang ahas na handang manuklaw. Confident siya na kapag naglagay sila ng konting pain, kakagat agad si Suming. Akala niya mauuto nila ang MC. Tapos, gaya ng dati, gagamitin na naman nila siya. History repeats itself daw. Asa kayo oy. Balik kay Suming. Dumating siya sa isang higanteng building na puno ng weapons. Shopping spree na this. Sakay ng elevator pa 12th floor, at sinalubong siya agad ng staff ng Weapons Emporium. Welcome, sir. Pagpasok niya, ang daming tao. Puno ng mga newbies na naghahanda para sa novice dungeon trial. Kanya-kanyang hype. At dahil matalas ang pandinig, may nasagap siyang chismis. Iyak tawa ang iba dahil broke sila. Need pa magpaalipin sa dungeons para lang makabili ng matinong espada, sad lake. Pero naagaw ang pansin ni Suming ng isang dumog na display. Ano meron? May artista. Lahat sila nakatunganga sa isang umiilaw na blue sword na Tyrant's Frost Blade. Diamond rank weapon na gawa daw ng isang high-level player. Flex na flex ang stats. Nagkakagulo ang mga tao sa sobrang hype ng weapon na to. Kaya raw nitong magpayelo ng dugo ng monster, pero Diyos ko, 1 million advent coins ang presyo, scam malala. Habang bilib na bilib ang mga uto-uto, si Suming, pasmirk lang sa gilid. Alam niya ang tigaling sa past life niya peke ang espada at kulong ang ending ng seller na yan, naputol ang pag-judge niya nang may biglang umepal. Isang rich tita na naka-gray hair at may bodyguard ang humarang sa kanya. Tanong niya agad kung siya ba si Suming, pero ang sagot ng ating bida, sino ka muna? With matching taas kilay. Nagpakilala ang Donya Jiang Lan, Vice Director ng Jiang'anan Group sabay abot ng business card. Kinuha ni Suming ang card pero deadma lang, di kita kilala sabay tingin sa malayo. Imbes na mainis, nag-anunsyo si Madam ng malakas. Sagot daw ng Jiang'un Group ang lahat ng luho ni Suming today, sana all. Tapos biglang bumulong. May favor ako sayo. Nang magtanong si Suming, pinakita ng bodyguard ang isang litrato. Ang nasa picture, isang dalagang, nakangiti pero nakatago ang mata, napapaligiran ng mga puting bulaklak. Drama yarn. Kapatid pala niya to, si Jiang Yuning, schoolmate ni Suming at kaka-awaken lang din ng powers. Inamin ni Madam na na-stalk na niya ang background ni Suming at alam niyang 10-star talent ang ating Lodi. Sa lakas daw ni Suming, manilang sa kanya ang novice dungeon. Easy peasy. Pinaalala niyang mga newbie lang ang pwede pumasok, tapos binagsak ang request. Gusto niyang maging personal bodyguard si Suming at buhatin ang kapatid niya sa trial. Gusto pa ng free carry. Walang kagatol-gatol. Pass ako dyan. Sagot ni Suming. Not interested. Pagtalikod ni Suming, naiwang tulala si Jiang Lan. Shocked si Madam. Humabol siya ng sigaw. Pili ka ng kahit anong weapon, libre ko. Pero deadma pa rin ang lolo nyo. Triggered na si Donya. Paano siya natanggihan ng isang broke student na swerte lang sa awakening? The audacity. Kung kailan umuusok na ilong ni Jiang Lan, biglang huminto si Suming. Lumingon siya ng may ngiting nakakaasar. Talaga ba? Kahit ano. Tinuro niya ang pinakamahal na item. Ang Tyrant's Frostblade yung pekeng espada na 1 million coins, budol is real.
halos sumabog si Jiang Lan. Sa galit, feeling niya, sadyang iniskam siya ni Suming ng harap-harapan. Sinumbatan niya ito. Seryoso ka ba? 1 milyon para sa serbisyo mo. Kapal ng mukha ah. Pero kalmado lang si Suming, sabi mo pick any weapon diba? Anyare, kung di mo kayang panindigan ang salita mo, thank you next na lang tayo. Deal is off. Bago umalis, nag-iwan siya ng isang malupit na payo. Sabihin mo sa kapatid mo, mag-training siya, hindi nabibili ng pera ang skills sa dungeon. Boom sa pool. Ang nakakagulat, biglang nawala ang galit ni Jiang Lan at napalitan ng interes. Mukhang na-impress pa sa attitude. Interesting, bulong niya. Inamin niyang nagkulang siya sa diskarte kaya umalis na lang muna sila ng mga bodyguard niya. Ang mga marites sa paligid. Nga. Trending agad kung paano binarag ng student ang bigating tao mula sa Jianggun Group. Pagkaalis nila, nag-vibrate ang phone ni Suming. May notification. Pagtingin niya, galing kay Ren Xiaoman ang babaeng red flag. Saktong-sakto sa alaala niya ang nilalaman ng text. Crush mo ko dati pa diba? Nagbago na isip ko. Kita tayo sa rooftop mamaya. Diyos ko, ang feelingyera. Natawa na lang ng malamig si Suming. Kahit iba na ang timeline, yung pagkamanipulative ni Ren Xiaoman, walang pinagbago. Never again. Hindi nakalimutan ni Lodi ang kanyang revenge arc at ang sumpa ng paghihiganti. Nag-reply siya ng simpleng G, pumayag na makipagkita kay Ateng. Matapos ang drama, balik sa grind si Suming para maghanap ng malupit na sandata. Lumapit siya sa isang shop at inusisa ang mga sword stones, mga batong mukhang galing sa ibang planeta. Ang sabi ni ate girl na tindera, parang gacha game daw to. May chance manalo ng silver weapon, pero, babala niya, scam ang probability. Madalas, basura o lowest grade lang ang laman nito. Sayang pera, bes. Pero laking gulat ni ate girl. Sinabi ni Suming na yun mismo ang hanap niya. I'll take it. Ang peg ng ating bida. Bakit nga naman siya gagastos ng limpak-limpak sa silver weapon na malalaos din agad? Mas wise ang diskarte tumaya sa murang bato at umasa sa swerte. Budget gamer lang sa kalam. Pero wait lang. Habang tinititigan niya ang mga bato, alam niyang hindi ito sugal para sa kanya. Ang totoo, parang may wallhack siya. Kitang-kita niya ang data sa loob ng mga bato. Salamat ito sa cheat skill na dala niya mula sa past life ang legendary Eye of Insight. Nag-pop up ang system panel para i-flex ang skill na ito. Ang kanyang mga mata ay may kakayahang makita ang tunay na anyo ng lahat ng bagay. Walang tago-tago dito. Gamit ang kanyang God-tier vision, kampante niyang pinulot ang isang bato. I choose you. Alam niyang ang presyo ng regular na silver weapon ay aabot ng hundreds o thousands ng advent coins. Pero dahil sa kanyang skill, makakakuha siya ng rare item sa presyong pangmasa. Panalo ang broke student life. Habang nakaupo siya hawak ang bato, agaw atensyon naman ang kanyang galawan sa ibang estudyante. Isang blondie na mukhang K-pop reject ang nakapansin sa kanya. Namukhaan siya nito bilang ang newbie na tumanggi sa offer ng sikat na Jong-un Group. Lakas ng loob. Lumapit ang blonde na bully kasama ang dalawa niyang alipores, nakasmirk na parang mga kontrabida sa telenovela. Inasar siya ni Blondie. Bakit daw siya humahawak ng basurang bato? Tinanggihan ng freebie ng kumpanya para maggacha sa junk. Tinawag pa nilang tanga si Suming. Pero ang lodi niyo. Deadma lang. Unbothered king ang atake. Kilala niya ang kupal na to. Si Yang Ding, ang rich kid na bully mula sa past life niya na mahilig mag-power trip sa mga newbies. Dahil bad trip ang sitwasyon, naisipan ni Suming na paglaruan ang mga mokong. Oras na para sa show. Kalmadong humarap siya kay Yang Ding at naghamon ng pustahan. 5,000 advent coins. Ang pusta, makakakuha daw siya ng silver rank weapon sa batong hawak niya, natahimik sila saglit. Sabay hagalpak ng tawa. Akala nila nababaliw na si Suming. Banat ni Yang Ding, 99.99% na basura yan. Ngayon lang daw siya nakakita ng taong atat na atat itapon ang pera sa wala. Sige, push mo yan. Pang-asar pa niya. Simpleng sagot lang ang binitiwan ni Suming. Makikita natin kung sino ang totoong nagwawaldas ng pera. Boom! Kumagat sa pain si Yang Ding. Tinanggap ang pusta at dumagsa ang mga miron para makiusuyoso.
Sigaw ni Suming, bubuksan niya ang bato ngayon din. Walang atrasan, bawal ang Che. Tawa lang ng tawa si Yang Ding, ihanda mo na ang 5,000 coins mo, loser. Sa harap ng madlang people, inactivate ni Suming ang kanyang Eye of Insight. Nagbago ang kanyang paningin. Nakita niya ang nagbabagang pulang espada na nagtatago sa loob ng bato, kasabay ng isang confident na sigaw. Boom! Biniak niya ang bato. Isang nakakabulag na pulang liwanag ang sumabog mula sa durog na bato, at lumipad palabas ang isang malupit na espada. Ngangasi Yang Ding. Pati ang tropa niya at ang crowd, napa-OMG. Sinalo ni Suming ang espada ng pakol. Ting. Lumabas ang system notification para i-flex ang bago niyang laruan. Black Iron Crimson Sword. Isang legit na low-grade silver weapon. At may bonus pa. May special skill itong Crimson Drinker, kayang sumipsip ng dugo ng monsters para mag-heal. GG na ang kalaban. Nababalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid habang nakatayo si Suming. Hawak niya ang bago niyang espada, manghang-mangha sa angas ng nakuha niyang armas. Pero sa likod ng kanyang mga mata ay ang malamig na tingin. Perfect daw ito para sa date nila ni Ren Xian mamaya. Date nga ba o patayan? Si Yang Ding at ang kanyang tropa. Ayun, napanganga na lang. Hindi sila makapaniwalang nakahugot si Suming ng isang silver rank weapon mula sa bato. Himala yarn. Easy lang si Suming habang hawak ang espada. Pwede na, sabi niya. Lalo na yung lifesteal ability nito. No need na daw ng healer para sa dungeon trial. Solo gaming na this. At boom, confirmed ng system panel. Silver rank black steel sword na may plus 10% lifesteal. Sana all, di ba? Habang namumutla sa takot si Yang Ding, itinutok ni Suming ang talim sa kanya. Pinaalala niya sa bully na ang pustahan ay pustahan. Akin na ang 5,000 advent coins ko. Talo si bully. Wala siyang nagawa kundi i-transfer ang pera. Deserve. Nag-walk out si Yang Ding sabay sigaw na hindi daw niya makakalimutan ang kahihiyang ito. Sus, puro dada. Chill lang na nagpayo si Suming. Huwag daw kasing masyadong sugarol kung mahina naman ang tuhod. Shook din ang shop assistant. Ilang taon na daw mula noong may nakahugot ng legit na weapon sa shop nila. History maker ang person. Gamit ang kanyang winnings, si Suming ay bumalik sa counter para bumili ng scabbard. Tanong niya, kasya ba daw ang 5,000 coins? Flex pa more. Nataranta si Ate Gerla tumo agad. Binili niya ang golden ornate silver rank scabbard. Bawas 50% daw sa weapon durability loss. Sulit na investment. Satisfied customer ang lolo nyo. Alam niyang malaking tulong ito para hindi agad masira ang espada niya. Habang hawak ang nakasukbit na espada, biglang may system notification. Gusto daw ba niyang i-activate ang hidden function na weapon manifestation? Siya ay umiling at tumanggi. Hindi pa ito ang tamang oras para sa pasabog na yan. Mystery effect muna, napangisi na lang siya. Kailangan pa niyang pataasin ang rank ng bago niyang laruan. Grinding is life. Maya-maya, habang nag-emote sa park, napa-reflect si Suming sa buhay-buhay. Na-realize niya, kahit sword god na ang class niya, wala pa siyang matinong skill. Anyari sa power scaling. Pero wait, may pambawi. Ang class niya ay may incredibly powerful primal talent, ang Universal Ascension. Ang unique talent na to ay kayang i-upgrade ang quality ng kahit anong item ng isang beses. Legit na mythic class quality. Habang hawak ang espada, tinesting niya ang power na to. System notification, Universal Ascension, activated. Success ang upgrade mga lords. Nakuha niya ang Crimson Drinker effect. Biglang nagliwanag ang espada at binalot ito ng nakakatakot na pulang aura. Isang final notification ang lumabas. Isa na itong Crimson Black Steel Sword na high silver rank. Ibang level na to. Ang Crimson Drinker ability nito ay mas pinalakas para sipsipin ang dugo ng kalaban sa bawat hiwa. Meron pa itong new skill na Bloodthirst. Kapag nakapatay, may temporary plus 5 boost sa lahat ng stats for 30 seconds. Halimaw sa lakas. Tuwang-tuwa si Suming sa upgrade. Dahil ready na ang lahat, inactivate na niya ang hidden weapon manifestation. Kampante siyang sisiw na lang ang beginner dungeon bukas. Chicken na chicken. Kinagabihan, nasa rooftop na ng academic building si Suming.
Feel na feel ang futuristic city view habang hawak ang kanyang bagong espada. Cinematic shot ang datingan. At syempre, nandoon na si Ren Xian. Lumingon siya with a seductive smile at nagbiro, "Ba't ngayon ka lang? Marupok ka ba, girl?" Pero biglang nabura ang ngiti niya. Walang salita-salita, hinampas siya ni Suming ng espada. Napasigaw siya at muntik ng mahati. Bumaon ang talim sa sementong kinatatayuan niya kanina. Wasak. Gulat na gulat ang ate niyo. "Anong ginagawa mo?" Sigaw niya. Di siya makapaniwala. Tinitigan siya ni Suming ng mas malamig pa sa yelo. Ang sagot niya, "Nandito ako para maghiganti. Ron, girl, Ron." Biglang nag-flashback ang isang mapait at super traumatic na memorya mula sa kanyang past life. Ang tragic moment ng kanyang pagkamatay, habang hawak ang naghihingalong si Jiao at si Ren Xian, deadma lang at walang remorse ang lola niyo. Dito sa present, shook at beast mode si Ren Xian sa inaasal ng ating MC. Nagdemand siya ng explanation. Kakasagot lang daw niya sa confession nito, tapos biglang gaganituhin siya. Nilabas ni Ateng ang kanyang phone, pinakita ang mga resibo at chat history na nagpapatunay na nag-confess nga si kuya at niyaya siya mag-date. Sumigaw siya sa frustration. "Hoy, ikaw kaya ang naghabol sa akin?" Ang peg niya habang nanunumbat. Hindi ma-process ng brain cells niya kung bakit biglang nag-switch up ang ugali nito at gusto siyang saktan. Pero si Suming, standing still lang with matching cold villain smirk na parang nagsasabing, "Nice try, girl." Sinuplak niya ito ng malupit. Tama naman daw ang confession, pero teka lang. Sa past life pa nangyari yon. Nag-replay sa isip niya ang kanilang love story na puno ng red flags. Naaalala pa niya nung sikat na campus crush at star ng school si Ren Xian. Habang siya, isang lonely orphan at extra lang sa background bago ang awakening ceremony. Nung down na down siya, lumapit si Ateng na may pa-angelic smile at nagtanong kung okay lang ba siya. Simula nung araw na yon, na-scam ang puso niya na akalay may nagmamalasakit sa kanya. Kaya ayun, nag-text, nag-confess, nag-date, at na-fall ng malala sa patibong ni ate girl. Pero basag ang happy ending. Dahil sa memory ng litrato nila ni Jiang Tang ang ultimate betrayal at proof na ginagago lang siya. Back to reality tayo, mga kamarites. Lumabas ang ugat sa mukha ni Suming sa galit habang sinisigaw niyang, "Scam lahat ng pinagsasasabi mo." Binulgar niya ang lahat. Alam na niya ang shady dealings nila ni Jiang Tang at ginagamit lang pala siya para sa clout at power. At ang reaksyon ni Ren Xian. Super shocked ang lola niyo. Nautal na nag-deny at sinabing nag-i-imagine lang daw ang ating bida, pero sorry Kate, walang preno si Suming sa pag-spill ng tea. Sinabihan siya nito ng diretsyo, "Alam mo sa sarili mo na totoo sinasabi ko. Ang iyong ganda, fake news. Ang bait-baitan image. Scam." Lumapit pa si Suming. At bumulong na puno ng venom, "Ang tunay mong kulay, isa kang makapal ang mukha at vain na social climber." Dahil sa narinig, ang composure ni Ren Xiaom tuluyang gumuho. Nawala ang pa-cute na maskara at lumabas ang tunay na demonita niyang anyo. Tumili siya sa galit. "Ano bang alam mo ha? Isa ka lang namang hamak na orphan." Dinuro siya nito at sinabing, "Kung wala kang talent, tingin mo ba pag-aaksayahan kita ng panahon?" As if, hindi pa natapos ang kanyang pagwawala at nagbitaw ng banta. Sinigaw niyang hindi siya palalampasin ni Jiang Tang sa pambabastos na ginawa niya. Pero ang sagot ni Suming, isang malutong na smirk na parang nagsasabing thanks bye. Hinamon niya ito. "Eddie go. Pero mas mag-worry ka kung paano sisirain ng iskandalong ito ang iyong pure as jade na public image. Cancel it ka for sure." Ang linyang, ito ang tuluyang pumutol sa pisi ng pasensya ng bruha. Sa sobrang beast mode, dinampot niya ang espada na iniwan ni Suming sa semento at buong puwersang iwinasiwas ito. Habang papalapit ang talim, napaisip si Suming ganito rin ang galawan niya sa nakaraang buhay. Pero ibahin mo na ang timeline na to, dahil ready na ang lodi nyo. Bago pa tumama ang espada, may lumabas na pulang tentacles of energy mula sa blade. Hinto ang atake, at na nga si Ren Xiaoman. Chill na nag-explain si Suming, "Basang-basa na kita, girl." Alam na niya ang galawan nitong mahilig manaksak patalikod literally and figuratively. Biglang nag-pop up ang system notification, activation ng Crimson Drinker ability ng kanyang weapon.
Ang mga pulang enerhiya ay parang buhay na ahas na mabilis na pumulupot sa katawan ni Ren Xiaong. Reveal card na. Trap pala ang lahat. Sa moment na tinarget siya ng weapon ability, game over na ang destiny niya. Biglang sumugod ang tendril at sapul. Bullseye diretso sa kanyang magandang mukha, isang nakakapangilabot na tili ang umalingaw-ngaw. Ang face card ko, sira na ang mukha ko. Ang sigaw niya habang namimilipit sa sakit. Habang nakalugmok si girl sa sahig, tiningnan siya ni Suming nang may halong lamig at sinabing, "Da-serve mo yan, te." Ready na sana siyang ibagsak ang mic drop moment, at ideklarang ito na ang simula ng kanyang revenge era, pero biglang humirit si ate girl. Sigaw niya, "Ipapatodas ka sa akin ni Jiang Tang." Pero wa-epek ang drama niya kay Suming. Kalmado lang nitong binawi ang kanyang espada, na nagpixelate at naglaho pabalik sa inventory. Ang cool, parang RPG lang. Tinalikuran niya ang bruha at nag-walk out, sabay sabing, "Pakisabi sa Jiang Tong mo, anytime, anywhere, ready ako sa bakbakan." Ang banat na yun. Yun na ang official breakup notice niya. Cut off na ang toxic ties. Habang iniiwan niyang ngumungwingoy si girl sa rooftop, na-realize niya yung espadang iyon ang pumutol sa natitira niyang feelings. Sakit, di ba? Maya-maya, biglang nag-notif ang phone niya. Ding! Wow naman, may paayuda galing sa academy. Galing kay Principal Wang ang message, kino-congratulate siya sa kanyang awakening. May kasama pang starter pack para sa beginner dungeon. Sana all favorite. Ang laman ng package. Isang fortification pill, kumpletong combat gear set, at 10,000 advent coins. Iba rin, yayamanin na ang lolo nyo.